Yo, good morning mga idol. Salamat sa Diyos sa isa na naman pong mabuting pagkakataon. Yan po, nandito po tayo ngayon sa Strand. At medyo kulimlim na naman mga idol. Mukhang nagbabadya na naman ng meow meow day. Huwag naman sana. Ito mga idol, samantalahin ko lang po uli yung pagkakataon na pasalamatan yung aking One Sport family na siyang nakaisip ng food for a cause para sa mother ko. Hindi naman po tingin sa inyo na pinagpahinga na ng Diyos yung aking mahal na ina. At yun nga po, hindi nga po ako nakauwi dahil talagang tayo broke. Yung araw na dating ng aking may bahay dito sa isla, siya naman pagpapahinga ng aking mahal na ina. Kaya yung medyo konti nating ipon nagastos natin sa pagpunta rito ni Mrs. At may utang pa nga tayo. Tapos, isa pa dun sa malaking bagay na naitulong po ng One Sport yung food for a cause nga. Dahil malaki yung gastusin na naiwan ng mother ko sa ospital. Um, Nagtagal po siya kasi sa ospital bago siya pinagpahinga. Kaya yung gasto, syempre, yung bill tuloy-tuloy. Tapos ilang doktor yung humawak sa kanya. Doctor's fee, ang mahal. Kaya malaking bagay talaga yung tulong ng One Sport. Salamat sa Diyos. Sir J, Com Mike, Boss Rene, Boss Darwin, si Dang, si Len, yan, salamat sa inyo. Si Idol Maki, nakita ko rin nung prepare doon ng food pack nung araw na yon. At si Ate Ina, nagulat ako Ate Ina, salamat po sa Diyos. Hindi ko inaasahan na isa po kayo sa makakatulong sa pagluluto dun sa food pack na yon. Salamat po ng marami. Yung naisip ni Sir J, isang umaga mga idol tumawag siya sa akin nung nabalitaan niya na namatay na yung mother ko. Brad Chess, sabi niya, ano bang plano? Sabi ko, hindi po ako makakauwi Ganun. O sige, ganito na lang. Yung One Sport gagawa ng food for a cause para sa mother mo. Yun, natuwa ako no. Sabi ko nga no, hindi ko naisip yung ganun. Pero sila lahat, expenses, tas yung effort, pagkagawa, manpower, One Sport family yan. Kaya salamat sa inyo. Sir Jerwin Araneta ng One Sport. Salute. Tapos yun, yun nga po, nagkalakip-lakip na yung naisip ng One Sport na food for a cause, sinuportahan naman ng aking MCGI family. Yan. Salamat po sa support mga brothers and sisters. Malaking bagay po, napakalaking bagay po ng ating suporta doon sa food for a cause na yun. Gantihiniwa po kayo ng Panginoon mga kapatid. Tapos andyan po yung ating mga Cayman Bayanihan na nung araw na nag-deliver ako, meron palang meeting nun at andun yung ibang mga officers nag-abot ng tulong. Salamat po sa Diyos, Sir Dion, Ma'am Mira, tapos si Tita Carmi na nakita ko rin doon. Salamat po sa Diyos sa inyong mga tulong. Gantihinawa po ng Panginoon. At syempre, hindi mawawala yung ating mga friendscriber. Salamat po sa suporta nyo dun sa food for a cause na yun, mga idol. Talagang mga idol kayo. Si Idol J, Idol salute. Dalawang J yan si J the Barber at si J sa parlor, sa salon. Isang J sa Dick, pareho sa Dick. Pero si Idol J ng Shade of Faith, salamat sa Diyos Idol sa suporta. Malaking bagay po yung inyong nagawa. So yun, hindi naman titigil doon ang buhay. Kaya sabi nga, life must go on. Nawalan tayo ng mahal ni ina, ganun talaga. May hantungan yung ating mga buhay. Kaya nga sa atin mga idol na nabubuhay pa, habang nabubuhay tayo, mas maganda mag-iwan tayo ng magandang pahina, ika nga, ng ating sa ating buhay. Kung mawala man tayo, may babalikan yung mga nakakilala sa atin kapag kukwentuhan. Mabuti yung ikakwento, mabuti yung nagawa nating istorya na iwan natin. So ayun, tuloy tayo.
tuloy sa pagbablog, tuloy ang buhay dito sa isla, tuloy ang kwento. Speaking of kwento, ano ba yung pwede natin pagkwentuhan ngayon mga idol? Sa mga papunta rito, isa sa kabawal-bawalan, yan mga idol, sariwang-sariwa pa yan. Isa sa wag na wag nyong gagawin mga idol, yung magpa-part-time kayo. Naku, kabawal-bawalan po dito yan mga idol. Alam natin yan, pero yan po ginawa natin noong tayo naghahanap pa lang ng trabaho. Sabagay, wala pa naman tayong employer noon. Pero dun sa mga pupunta rito, papasok na walang na mayroong employer, wag nyo pong gagawing mag part-time. At lalong lalo na wag malalaman ng kapwa nyo Pinoy, kapwa nating kabayan, na tayo nagpa-part-time. Ewan ko, yan din kasi yung sinabi sa akin ng mga naging una kong kaibigan dito sa isla. Kung magpa-part-time ka wag malalaman ng kapwa mo Pinoy. Dahil alam mo naman, real talk talaga. May mga kabayan talaga tayong ganun na siguro ayaw na nakikita na nalalamangan sila o mas maganda yung kinikita ng isang kapwa. Kaya pag nalaman nila sigurado chuchu ka dyan. At pinakamalupit na mararanasan mo dyan pag chinuchu ka, back to the Philippines. Kaya yan po mga idol, unang-unang wag yung gagawin dito, lalo na kung may mga employer kayo, yung mag part-time, kabawal-bawalan po yan dito mga idol. Two hours later. Kain na tayo mga idol. May baon na tayo ngayon, kaldereta. Uy! Ay, ito mo tayo magpapaba ng kinain mga idol sa bench ni Jess. Ayun, hindi naman umulan mga idol, tingnan nyo, biglang gumanda yung panahon medyo naubusan yata ng pera yung mga tao dito ngayon, kaya medyo matumal. Bihira yung pumapasok ng thrift shop. Ganun lang man ang buhay namin dito sa thrift shop. May araw na slow, may araw naman na hataw. Ngayon okay lang naman, kahit papano gumagalaw naman yung sales namin. Maganda na rin tong work ko na to kaysa nung mga nakaraan kong trabaho. Talagang pukpukan doon. Pinakapahing mo talaga ihi. Tapos nasa maintenance ako noon nung sa isang hotel. At yung inabot kong trabaho namin doon yung nire-repaint yung buong hotel. Kaya gantong oras after ng lunch, tirik na tirik ang araw, pipintura kami. Ako, nagkulay ako noon kulay puwet ng Jameme. Parang nag-itsura talaga akong Jamaican. Yaman. Kaya malaking gaan talaga tong trabaho ko ngayon dahil nandiyan lang kami sa loob ng shop. Pag walang customer, ayos-ayos lang ng mga damit, linis-linis, ayun lang, ganun lang. Tapos ang busy lang naman namin pagka meron kami mga promo, mga pila bag, may mga big sale kami, half price, yan, maraming tao yan. Pero hindi naman ako gaya dati na nagbubuhat ka na, sa initan ka pa, tapos yung kasama mo pa, sobrang bait.
Uy! Shoutout sa iyo, Mudir. Shoutout din pala dun sa mga kasama ko dun sa Windham dati na nakakapasya ng thrift shop. Si Swerte, si Boss Lando, andyan si Boss Joffrey, mga idol, kumusta na kayo dyan? Si paring Ruel nasa Ritz na ata, kaya minsan napapasyal din dito yun sa shop, bumili ng pantalon. At nung nakaraang araw si Boss Lando naman, ayan, mabait dyan, mga sadik. Pag mga sadik talaga, marunong makasama yan. Pero pag ang kasama mo medyo moody ang dating, medyo feeling yata boss siya, ikaw yun, baka akala mo iba. Napag-uusapan lang naman mga idol, no, kasi isa sa ugali nating mga Pinoy yung ipakilala yung ating superiority. Yung ikaw ba yung nauna dun sa company, dapat ikaw yung galawan mo parang boss. Ikaw yung utos ng utos, dapat ikaw yung masusunod, ganun. Hindi naman dapat maging ganun. Pag mayroon tayong mga bagong kasama, siguro mas maganda turuan natin. Bago nga ikaw nakakaalam ng mga gagawin dahil matagal ka na dyan, ituro mo dun sa bago. Hindi yung parang binobuli mo ba? Paakyatin ka ba naman sa ladder na pagkataas-taas? Alam mo na may fear of height, pero kaya namang gawa ng parang, kaya naman gawin ng hindi aakyat sa ladder. Bakit pilit mong pinaakyat sa ladder? Abay, alam mo may takot dun yung tao, pilit mong pinagagawa. Kung hindi, okay na kami niyan ni Mutir. Babatian naman kami niyan, pumapasyal din dito sa shop yan Kaya pass is pass, ika nga, napagkukwentuhan lang na kung tayo may mga bagong kasama, turuan natin. Kasi tayo yung mas nakakaalam kung anong gagawin. Alam mo yung pakiramdam ng mga baguhan, hindi pa yung competent sa ginagawa nila Kaya paramdam natin na welcome sila doon sa trabaho nga pinapasukan natin. At hayaan natin silang magamay nila unti-unti yung mga bagay-bagay doon sa ating trabaho. Lahat naman tayo nagsisimula doon sa ganun, dumaan tayo sa tayo yung baguhan. Sigurado naman nung baguhan kayo, ganun lang din kayo. Medyo hindi pa confident, nahihiya pang gumalaw, unless na medyo iba talaga yung arrive mo. Pagdating mo ikaw agad ang bossing, iba yon. Ang sinasabi ko is in general. Kaya siguro ganyan muna mga idol yung napag-usapan natin, no? Huwag magpa-part-time bawal na bawal yan. Sige mga idol, siguro susunod may kakausapin tayo, kabayan na teacher sa Pilipinas pero nandito sa island at iba yung trabaho. Pero syempre usapang sweldo, kaya niyang ginagawa yon from teacher sa work niya ngayon because of money. Syempre pangangailangan ng pamilya sa Pilipinas, mga pinag-aaral, kaya ganon. Abangan niyo po yan mga idol. Hanggang sa muli, let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace. Yeah.